So habang nag-tutor tayo sa Calgary mga ka-angel, ay magkwekwentuhan tayo. Nakalap tayo mga news at isi-share natin, especially po sa mga kababayan natin na sa ibang outside ng Canada, at yung mga nandito sa Canada, of course, yung mga naghahanap ng work from the government ay may Hula ho mga ka-angel! Ito naman po yung lingkod yung katropa kalakwatsa, Kuya JJ. Mga ka-angel, nasa downtown Calgary tayo ngayon. Iikot ko po kayo ngayon para makita nyo yung ibang parte po ng Calgary. So dito sa right mga ka-angel ay under construction na office ng NMAX, yung isang energy provider po ng Calgary. At malaking kumpanya rin po yan. Maganda rin po yung mga opportunity dyan kung may mga background po kayo pagdating po sa energy. Sila po yung mga nagpo-provide ng mga electricity, mga water at mga heater sa Calgary and some part of Alberta. Mag-turn left po tayo dito mga ka-angel sa 9th Avenue. Ito yung 9th Avenue mga ka-angel. Ito yung ruta ng mga stampede, yung yearly na rodeo ng Calgary. So left po tayo dito mga ka-angel. So 9th Avenue dito mga ka-angel. O yan, medyo busy ngayon dahil early in the morning ay mapapasok sa trabaho yung mga tao dito. Yung iba, yung mga nag-office. Turn right po tayo dito mga ka-angel sa 5th Street Southwest. Pagka-diretso nyo po ito mga ka-angel, ay tagos po ito hanggang doon sa pinaka-east sa village na andun po yung Stampede area. Tsaka papunta po sa Scotiabank, tsaka yung gagawing bagong arena ng Calgary Flames. Tsaka dun din po yung magandang Calgary Library, yung pinakamalaki na ang ganda po yung loob niya. So right tayo dito mga ka-angel. Napansin yung mga mga e-bike, mga parang battery operated po na mga bike dito. Yan, uso po kayo dito sa Calgary. Pwede po kayong gamitin yung mga card ninyo, parang yung mga credit cards, at pwede po kayong magamit doon sa around the downtown. So pwede nyo pong ikot-ikot kayo, gamit nyo pa yung e-bike. Wala pong arte-arte dito mga ka-angel na kumbaga kahit nag-office ka, kahit ano ka, yung iba mahihiya, yung kumbaga yung iba mahihiya na kung nag-office ka, mahiyang gumamit ng mga bicycle like that. Wala po mga ka-angel, kasi tulad ng sinabi ko, walang discrimination, wala silang pakialam sa'yo kung anong gusto mo sa buhay. As long as hindi ka nakakabala, hindi ka nakakagrabyado ng tao, no problem. Kaya dito mga ka-angel, walang hiya-hiya. Kailangan na ba lahat tayo ay being friendly lang, maging friendly ay maging magandang buhay natin, hardworking lahat, mga ganyan. Kahit anong isuot mo dito mga ka-angel, wala silang pakialam. Basta sinunod lang sabi ko, huwag kang mag-abala lang ng tao, dahil syempre yun ang pangit. So ano tayo dito sa 11th Avenue mga ka-angel. Magagas tayo sa ano ngayon, sa Tina, dito sa Cosidor tayo dadaan para makita nyo naman yung bandang west side, no, kung galing papunta kayo ng Calgary. So dito 11th Avenue na mga ka-angel. Yan. Dito yung parang kumbaga palabas na ng downtown Calgary. Yan.
So nandito po tayo ngayon mga ka-angel sa 14th Street dito sa southwest ng downtown. So itong street na ito mga ka-angel marami din itong mga bars, mga restaurant. So maganda rin po siyang ma-explore at maraming masasarap din po dito mga ka-angel. So habang nag-tutor tayo sa Calgary mga ka-angel ay magkwekwentuhan tayo. May nakalap tayo mga news at isi-share natin, especially po sa mga kababayan natin na sa ibang outside ng Canada at yung mga nandito sa Canada, of course, yung mga naghahanap ng work from the government, ay may magandang good news po tayo ngayon mga ka-angel. At yung government of Canada, sa government ay nag-hire po sila ngayon mga ka-angel, yung mga sa mga iba't ibang position na work. So diretsahan na natin mga ka-angel at para hindi na tayo papatumpik-tumpik pa, direct to the point po. So hiring po sila ngayon at ibabahagi natin yung mga nakita natin sa balita. So ngayon mga ka-angel, ang unang posisyon ay nag-hire ng Government of Canada ng Data Collection Clerk. So yun po sa Statistics Canada mga ka-angel. Yung Statistics Canada, ayun yung mga opisina po na kumbaga katumbas po yan ng National Statistics Office sa Pilipinas. Yung Statistics Canada mga ka-angel, ayan po yung opisina na responsible po sa pag-manage po ng mga data collection, mga activities na related po sa mga national surveys. So parang katumbas po yan ng National Statistics Office sa Canada, ay sa Pilipinas. So ang gagawin nyo po dyan mga ka-angel ay kumbaga documentation, collecting information, collecting data. You need to organize, you need to verify the accuracy of the data that you yung nakakalap mo. Of course, safeguarding yung pagiging sensitive po ng mga information na nakukuha mo to make it sure that everything is valid, hindi siya kumbaga fake news mga ka-angel. So siyempre nandito tayo sa Alberta. So unahin na natin yung sa Alberta area, yung saan pong lugar dito sa Alberta nag-hire. So data collection clerk mga ka-angel sa Statistics Canada ay sa Calgary, of course, sa Canmore, sa Edmonton, sa Port Mac. Yung mga major cities po ng Canada ay ng Alberta mga ka-angel ay lahat po yan ay nag-hire ngayon. So i-check nyo lang po sa website. So sa British Columbia po nag-hire din sila, sa Manitoba, Saskatchewan. Ang kanilang requirements ay educational, at least sa secondary school or any like acceptable combination of education, training, and experience. So wag po kayong mag-alala mga ka-angel, dahil kung wala po kayong formal education, at least meron po kayong experience, formal training, syempre yung education, at least sa secondary education, that's enough. So yung tulad po naman sabi ko mga ka-angel, hindi na kung yung tao hindi nakukuha yan kung ano yung education. Minsan yung tao sa kahirapan po ng buhay hindi nakakapag-aral ng maayos, pero matalino po siya, meron siyang ibubuga. Kaya dito sa Canada, they balance everything mga ka-angel. Hindi lang nagbe-base sa isang category sa pag-hire ng mga gustong mag-apply. Okay mga ka-angel? So yun po, a data collection clerk dito sa Statistics Canada mga ka-angel. So second po ay siyempre mga ka-angel, naging topic natin yan sa mga nakaraang vlog natin, ay nangangailangan po sila mga ka-angel, yung mga officer sa Canada Border. So Canada Border Services Agency, yung CBSA, na sila po yung mga immigration officer sa airport, sa byland, sa sea. Yung kung mag-cross po tayo ng another country, yung mga nag-e-enter po sa Canada, lumalabas ng Canada, ay sila po yung namamahala para mapaayos po yung
yung ano yung interest po ng Canada. Kumbaga pag-process po ng mga papers, mga of course lahat na po yan in general, yung mga emails, yung mga investigation, lahat na po yan. So nangangailangan sila ng CBSA Border Services Officer, mga ka-angel. So magiging trabaho mo doon, mga ka-angel, ay you need to verify yung mga travelers declaration, examining the documents, yung mga dala-dala nila, yung mga you're going to check their goods, kung lahat ba hindi siya prohibited o hindi siya illegal ba siya, money laundering, mga ganun, mga ka-angel. So yun po yung magiging trabaho mo ay so of course na all over Canada po yan. Yung mga major city, yung mga major port of entry po na papasok po ng Canada. So of course, andyan yung Alberta, yung dalawang major international airport, yung Calgary at saka Edmonton. Sa British Columbia, mga ka-angel, of course, andyan po yung Vancouver International Airport. So at of course, meron din po yung capital city, dyan yung Victoria. So mangangailangan po sila dyan ng mga CBSA officer. Sa Manitoba, andyan po yung Winnipeg. So sa Newfoundland and Labrador, andyan po yung International Airport ng St. John's, yung capital city. Sa Nova Scotia, of course, mga ka-angel, andyan po yung Halifax, yung capital city ng Nova Scotia. Sa Ontario, of course, malaking province yan. So andyan po yung Hamilton International Airport, Ottawa International Airport, yung Toronto International Airport, at saka yung Waterloo International Airport. So lahat po yung mga ganyan ay mga city, major city po ng Ontario, at may mga international flights, kaya nangangailangan po sila talaga ng mga CBSA officer. So pag dito naman po sa Quebec, of course, mga ka-angel, hindi nawawala yan dyan yung Montreal. Siyempre yung Montreal International Airport, at saka sa Quebec City International Airport. So i-check nyo po yan, mga ka-angel, kung malapit po kayo sa mga lugar na yan o andyan kayo, grab the opportunity. We never know. Believe in yourself, trust God, and you can do it. So sa Saskatchewan, mga ka-angel, nakalimutan ko, dyan po yung Regina International Airport, saka yung Saskatoon International Airport. So yun yung may mga international flights po kasi dyan, mga ka-angel, ay talagang nangangailangan po sila, mga ka-angel, especially sa mga chikiting natin na may bata-bata pa na ma-press pa ang mga utak. I-try natin sa kabihin sa mga chikiting natin na try nila mag-apply, mga ka-angel, at malaki po ang bigayan dyan sa mga government na position. Okay, mga ka-angel, at grab this kasi by September po yata lahat po ng mga posting ay wala na, i-close na nila. So August pa lang po ngayon ay talagang continuous po pa rin yung pag-accept po ng mga applicants. So let's go to the next third one, mga ka-angel, is Parole Officer Correctional Service Canada. So alam naman yung parole, mga ka-angel, yung mga pagdating po sa mga ano na yan, officer po sa mga palamang na ano natin, yung mga sa correctional. So ang magiging role mo doon, mga ka-angel, ay rehabilitation at saka yung mga integration ng mga offenders, kumbaga sa warden ang dating. So yung mga kapatid natin na may mga kaso na nabilanggo, kayo po yung mag-aasikaso sa kanila, ay so ang gagawin mo to make it sure na yung lahat ng mga requirements ng isang bilanggo ay na-meet para sa kung halimbawa ma-parole na sila for the release, kayo po yung mag-asikaso dyan. Tsaka yung siyempre imamalis nyo rin po yan yung progress po ng kanyang rehabilitation o kung community supervision, kumbaga yung mga ginagawa niya, kung ano yung development niya sa pag-ano po niya ng kanyang sentence, kung may improvement, nagbabagong buhay na po siya, imomonitor nyo po lahat yan, documentation, at siyempre everyday magagawa kayo ng report. So ganyan po yung maging rule nyo dyan, mga ka-angel.
sa parole officer sa Correctional Service ng Canada. So siyempre mga ka-angel, andyan po yung patient natin dyan, kasi kailangan mahaba ang pasensya natin dyan sa trabaho na ganyan, kasi iba-ibang klaseng ugali po ang mga kasalamuhan natin dyan. But like I said, as long as they don't hurt you, don't kung mga hindi ka maagrabyado, let's give our understanding sa mga kapatid natin na nag-struggle, yung mga nabibilang ko, kasi hindi naman po lahat doon ay guilty sa ginawa nila. May mga kadahilanan kaya nagawa nila yung mga krimen na ganon. So let's be more, kung kaya natin bigyan understanding, that would be better, para maayos po yung tulungan natin sila mga ka-angel para makapagbagong buhay. Okay mga ka-angel? So yung pangatlo natin ay Parole Officer, Correctional Service, Canada. So of course ay ang location na naman yan mga ka-angel, siyempre yung mga major provinces, ayun yung Alberta. So Calgary, Drumheller, Edmonton, Grande Cache, Grand Prairie, yung mga major cities, yung Medicine at Red Deer, Lethbridge. So yan po lahat sila mga ka-angel. Sa Manitoba, yung major cities at saka big towns din nila. Siyempre yung Brandon, yung Winnipeg, Thompson mga ka-angel is in the northern part of Manitoba. Is a city as well. It's in the northern part. So you can access, makapag-trek po kayo dyan by car or by train, yung BioRail. So yun po sa Ontario, they are located in Thunder Bay City. Saskatchewan, of course, Regina, Saskatoon, Prince Albert, yun yung Maple Creek, yung mga major cities po ng Saskatchewan. So malaki ang mga mga ka-angel. Papalo po kayo ng 100,000 plus ang base pay po ninyo sa pagka nagtrabaho kayo ng gobyerno dito sa Canada mga ka-angel. So yun, yung pangatlo natin, yung parole officer mga ka-angel. So pupunta na po tayo sa hiring nila mga ka-angel ay Student Visitor Services Attendant. So ibig sabihin niya mga ka-angel, sa sobrang dami po ng mga national park dito sa Canada ay nakakailangan talaga ng mga tao na willing na mag-work po outdoor, indoor, outside, all weather, all season. So sa Parks Canada mga ka-angel, so nakakailangan sila ng Student Visitor Services Attendant. So ang magiging role mo dyan mga ka-angel ay kailangan magiging kumbaga first point of, yung mga ikaw po yung mag-assist, mag-entertain po ng mga visitors, and you are going to provide the information of that national park or yung park na yan, yung mga like sa mga camping, kasi dito sa Canada mga ka-angel, yung mga hobby ng mga tao dito is camping, and you are going to ikaw po yung magiging kumbaga front desk ang dating na kung yung mga gusto pong yung mga campers na magre-register po, gusto mong mag-camping sa campsite na kung saan ka po naka-assign. So ikaw po magbigay niyan, mag-assist yung mga permits nila ganyan. So ikaw po yung kumbaga lahat po yan i-provide mo. So yung parang boat mga ka-angel, kumbaga sa isang site, kumbaga may isang boat, so may mga pumapasok po na car, mag-camping for example, ikaw po yung mag-assist, makipagsalamuha sa kanila, at ikaw po yung magbigay ng lahat ng information, mga permits and everything, payment and everything. So yun, ikaw po yung mag-assist mga ka-angel. So ito mga ka-angel, ito ang pinaka-best sa mga kapatid natin, yung mga chikiting natin na student. This job is good for the students kasi it's not that like kumbaga hindi siya ganong ka-stress compare mo sa mga nauna, which is a serious positions, kasi mga legal matters po kasi yung mga una nating nabanggit yung tatlo. So dito is just to assist the yung mga tao na visitors ganyan. So parang ikaw yung teller, kumbaga ikaw yung nandun sa boat na saan yung entrance. Student is very welcome. So
basta may formal education ka lang na hindi naman siya kalakihan, hindi yung parang kumbaga talagang education lang na at least secondary, and then you are good. At saka ina-accept po nila yung mga student, yung mga working student, mga ganun, mga angel, at as long as you prove na naka-enroll ka po sa school, and then you have the eligibility to apply. So para i-try nyo po yan. Dito po sa last na position is yung Parks Canada. You can click that one at makakapag check kayo ng mga available position, and then whether it's like a temporary, part-time, full-time, you can still apply for that kind of job sa Parks Canada. At try nyo po mga angel, malay natin, the most important thing is that at least makapasok po kayo sa government, whether it's like a casual, temporary, at least nandun po kayo sa loob. And then gagawin nyo po mga angel, diskarte nyo na po yan, sarili nyo lang diskarte. Kailangan natin ibigay natin yung the best natin, huwag tayo magre-reklamo, huwag tayo reklamo ng reklamo, kasi yun po yung problema mga angel. Yun sanang tanggalin na, puro na lang tayong reklamo. Yun sana wag na tanggalin natin sa ugali natin. Okay magreklamo, but hindi lahat nirereklamo natin. Tulad ng sinabi ko mga angel, hindi tayo pupunta sa isang lugar, sa isang country na pensyonado na tayo, na hindi naman lahat ibibigay na sa atin. Kailangan naman natin mag-work, kumbaga ganoon, para hindi yung punta ako doon na puro reklamo, ito may tax, may ganito. Nako mga angel, tax is a part of a country para makapagkaroon pa siya ng income at ma-run niya yung government. Kaya tulad ng sinasabi ko mga angel, wag tayo puro reklamo, reklamador. Sabi ko, wag la tayo. Kung meron tayong nakukuhang benefit sa isang country, that's enough na mga angel. Kasi yung ibang country, nag-work ka doon, let's say wala kang wala kang tax, for example, or less tax, but you are not getting money from their government. Pang matagalan kasi dito sa Canada mga angel yung benefits na nakukuha natin, hindi yung pamanandalian lang. Kaya tulad ng sinasabi ko, huwag tayo puro reklamo, kasi yun po yung sumisira yung mga pangarap natin. At syempre sasamahan natin yan pagiging hardworking. So yun mga angel, at yun lang yung aking advice mga angel. Kasi sabi ko, wala pong madaling trabaho, wala po nakaka-stress yan, pero it's depends sa atin sarili na yan kung paano natin i-manage. Kung hindi po natin bibigyan ng chance ang mga opportunity na inibibigay sa atin, it doesn't work. Kaya kailangan nating wag puro reklamo. Kung tamad ka, wala talang mangyayari mga angel. Kaya sana kung di naman natin matanggal ng 100% lahat yan, i-lessen natin yung reklamo, yung pagiging tamad. Papalitan natin yan, i-increase natin yung pagiging hardworking at magkaunawain mga angel. At sasamahan natin yan ng mga diskarte, tumpak mga angel, magiging success kayo sa buhay. Hindi tayo 100% success, pero tulad ng sinabi ko, unti-unti nating naaabot kung ano yung mga pinapangarap natin bago tayo pumunta ng Canada. Hindi ko sinasabing success na ako sa Canada mga angel, pero unti-unti nating naaabot yung mga pangarap natin. So yun mga angel, binibigyan ko lang kayo ng inspiration at example. So yun mga angel, nakapaggas tayo. Medyo mura po dito sa Costco mga angel, sa Chutina 1.42 po yung per liter ngayon. So pag malapit pa kayo, dito po kayo maggas mga angel kasi mura. So uwi muna tayo mga angel at itutuloy natin yung topic natin. Katulad po ng sinabi ko mga angel, ay ulitin ko po, hindi po tayo nagpunta sa mga lugar na para maging pensyonado na po tayo. It means na nagre-receive na lang tayo ng pera at kukuya-kuy na lang po tayo. Tulad ng po sinabi ko, hanggat bata pa tayo mga angel, ay mag-hardworking tayo. Hindi tayo puro reklamo. Ang gagawin lang po natin, kung hindi tayo masaya sa trabaho natin, explore, open-minded, mag-search kayo. High-tech na po tayo mga angel, may mga internet na po tayo ngayon para makapag-search na mas madali. Pag hindi kayo masaya sa work nyo, find another job, mag-search lang po kayo. Pero tulad po ng sinabi ko, hindi kasi pwede naman po na trabaho tayo, may job,
reklamo, alis, quit, find another job hanggang sa tumanda na po tayo. Kung lipat tayo ng lipat, hindi tayo nagugustuhan ng trabaho natin, paano tayo makapag move on mga ka-angel pag ganun lagi? So kailangan natin, kung nakikita natin na maganda naman yung benefits, at saka one more thing mga ka-angel, sa rate po yung per hour for example, kung mababa, analyze po ninyo yung steps po ng pag-increase po ng rate o yung per hourly, or kung yung tinatawag nilang kumbaga salaried, yung mga parang fixed na po per month yung swahod. Yung pag-steps po, kung wala po siyang increase, kumbaga in the first, second, 3, 4, 5 years na yan, ay mag-isip po kayo at magiging stagnant lang or magiging mababa lang na pag matagalan yung rate ninyo. Kung may mga bracket po siya o kung mga steps po yan na pag-increase yun, tsaka yung benefits of course, okay na yan mga ka-angel. Kung hindi siya kalakihan, hindi naman kumbaga, may mga taong naswerte na makakuha ng agad-agad malaking sweldo, pero pagka hindi tayo makahanap ng ganun, kung maliit po yung starting pay, as long as na yung steps po ay nag-increase siya ng malaki, that's good. Anuin mo yung malaking starting pero stagnant naman siya panghabang buhay na ganun. So pagka may malaking steps po yan, maganda yung opportunity, maganda yung mga benefits, grabe. Pag sumikapan po ninyo yan mga ka-angel, dahil very important yung benefits, kasi yun kayo, aside, hindi lang po sa rate tayo magbe-base mga ka-angel, kailangan may benefits na katumbas yan, tsaka yung level po ng pag-increase. Kaya titignan nyo po yan. Kaya tinatabi ko, kailangan nating talagang pag-aralan, open-minded lahat po tayo. Diskarte, sama mo pa ng diskarte yan. Kaya sinasabi ko mga ka-angel, yung tax, ulitin ko na naman, wag tayo puro reklamo sa tax, kasi pagka iniisip natin yung tax at nagugulangan tayo na yun yung iniisip ng karamihan, ay nako, yun yung magiging stress kayo at hindi kayo makapag-focus sa work nyo, at parang iniisip nyo araw-araw na ginugulangan kayo ng gobyerno. Hindi po ganoon, kasi sinasabi ko, there are only 14 more or less 1/4 countries that has no taxes, but those countries, they have a small population and a small land area. So it means the government can manage those small population and small land, kasi kunti lang yung pagbubuhayin kumbaga ng gobyerno. Unlike po usually yung mga malalaking population ay kailangan ng extra money para makapag-service sila ng maayos sa government. Like po sa Canada ngayon mga ka-angel, ay nakikita natin sa infrastructure, sa health, universal, sa education, yung isa pa, yung pangmatagalan hanggang mag-retire ka na mga ka-angel, yung retirement na pension, yan ang mga i-consider natin. Hindi pupunta tayo sa ibang bansa, walang tax, malaki sweldo, hindi ganon. Pangmatagalan po ang isipin natin mga ka-angel, dahil may hanggaran lahat yung mga bagay na hanggang doon lang. Kaya sinasabi ko mga ka-angel, kailangan nating mag-open-minded. So yun mga ka-angel, at masyado ko nang napapagalitan ko kayo, ito lang po, inspiration lang. At yun ang aking minds talagang naisip ko. Kaya kailangan mapag-unawa po tayo, tanggalin natin yung pagiging reklamador. Magreklamo tayo pero i-minimize natin, tanggalin natin yung reklamo at saka yung pagiging tamad mga ka-angel. Tanggalin natin yung dalawa na yan. Kung di man matanggal, i-minimize. I'm sure malaki ang pagbabago ng buhay natin. Okay mga ka-angel? Ulitin ko mga ka-angel. Gusto kong ulitin talaga. Yan yung mga nag-focus na magiging problema talaga sa bawat tao. Pagiging tamad at saka reklamador, i-minimize po natin yan. Kung di natin matanggal, I'm sure magiging maayos po yung pangututunguhan ng buhay natin. Okay mga ka-angel? At yun,
yung mga nabanggit natin, yung mga available jobs ngayon sa Government of Canada. So ulitin po natin mga ka-angel ay so una po yung nabanggit natin kanina ay hiring po sila mga ka-angel. Itong August na to ay I think first week of September ay i-close na nila yung hiring. So una po yung nabanggit natin kanina ay yung data collection clerk is. So ang office niya, yung government agency is Statistics Canada. So nangangailangan po sila. Number 2 po mga ka-angel ay border, yung CBSA border officer. So about sa mga border po yan, sa mga major international airport po ng Canada. Nabanggit na natin yan. At yung pangatlo, yung parole officer mga ka-angel, parang warden style, sabi kung sa tawag sa common name sa Pilipinas is like a warden. So in general po yan, hindi lang naman puro about sa warden lang, may mga documentation and everything. So parole officer mga ka-angel, kung may mga background lalo sa mga legal, may mag-grab sa legal, and that's a good thing for you guys. At siyempre yung last but not the least, ayun po sa parang kumbaga to make it simple na maintindihan, yung parang clerk ka na ikaw po yung mag-assist, mag-entertain yung mga visitors, yung mga gusto mag-camping sa Parks Canada. So i-check niyo po yan sa Parks Canada job. Like I said, internet, type sila yung mga root word lang yan, mag-appear lahat ng mga links. So baka sakaling ito na yung hinihintay po ninyo mga ka-angel, na may try lang yun mga ka-angel. At sinasabi ko nga, believe in yourself, stay positive, and don't forget to pray to God all the time. Si God ang the best na mga katulong sa atin. It's proven mga ka-angel. Sa akin it's na-prove ko na rin na kailangan isama natin lagi si God sa ating pang-araw-araw na buhay. So yun mga ka-angel, i-take niyo po yan, at sana hopefully nakatulong ako sa inyo, at hopefully makuha nyo po yung mga position na yan, at makakakaroon tayo ng magiging magandang work, kasi malaki po yung rate dyan, mga bigayan at saka yung benefits. So yeah, try nyo po yung mga ka-angel. Kung ang sinabi ko ay nagbibigay tayo ng mga information, sinishare natin kung ano natin nakakalap natin dito sa Canada, yung mga kababayan natin sa all over the world at Pilipinas. I'm always saying, try your luck in Canada. Try your luck pupunta ng Canada. I'm sure malaki ang pagbabago dito sa Canada, kasi maganda po talaga yung Canada. Sinasabi ko talaga, hindi po tayo nagtagal sa Canada, hindi po tayo nagda-drive na ganito mga ka-angel kung hindi maganda yung Canada. Pupunta ka sa ibang bansa kung makapag-drive ka ng mga ganito, yung mga parang talagang nandito ka na nakatira. Ibinibase ko lang to mga ka-angel para maintindihan nyo kung bakit ko sinasabing maganda yung Canada. Kayo na po ang explore sa part din nyo. Nasabi ko na almost lahat ng mga nakukuha natin ngayon dito sa Canada, at we are happy that we are here, especially po sa future po ng mga kids. Take up your kids all the time, dahil po maganda po mag-raise ng kids dito sa Canada. Pre-education, college, they have yung RESP, parang educational plan na it will match from the government. Bibigyan pa ng extra money yan. Tulad ng sinabi ko, may child benefits, you can get that money, papanghulo mo sa RESP from the child benefits, parang wala kang kinuha sa bulsa mo, and they will match also. So paano tumpak po yun, kasi wala kang nakukuha pera sa bulsa mo. So yun mga ka-angel, at sana nakatulong ako sa inyo. Medyo madaldal tayo, pero gusto ko lang makapag-share kung ano ang meron dito sa Canada. So ingat po kayo lagi mga ka-angel. Don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel. May Glacier National Park po na picture ko dyan. At meron natin po sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok mga ka-angel. Hindi tayo nagti-TikTok, pero sinama ko na para may spread na yung natin, channel natin, para makatulong po sa inyo. Dahil hindi lang po travel ang ginagawa natin ngayon mga ka-angel. Mag-share na tayo ng mga information kung ano yung kaya natin i-share sa kapwa natin. So ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard, it works. Ito po yung lingkod, yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli, at may God bless you always. Thank you very much po.